At para sa ating mga balita, mataas na opisyal ng Russian Army patay sa isang assassination plot at Vladimir Putin makikipag-ayos na daw kay Zelensky. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Matapos ang isang matinding pag-atake ng Russia sa lungsod ng Kyiv na ikinasawi ng 12 katao, nagpapakita na ngayon ang Ukraine ng mga palatandaan ng posibilidad na isuko na ang ilang mga teritoryo sa Russia. Sinabi ng mayor ng Kyiv na si Vitaly Klitschko sa BBC na maaaring kailanganin ng Ukraine na isuko na ang ilang bahagi ng kanilang lupa bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan sa Russia. Ayon sa alkalde, bagaman hindi ito makatarungan, maaaring ito na ang maging solusyon para sa kapayapaan. Nilinaw din niya na kailanman ay hindi tatanggapin ng mga mamamayan sa Ukraine ang pananakop ng Russia. Matatandaan na kamakailan, isang malaking drone attack ang inilunsad ng Russia sa kabisera ng Ukraine na kumitil sa buhay ng 12 katao at nag-iwan ng 100 sugatan. Sa kasalukuyan, kontrolado na ng Russia ang humigit kumulang 20% ng teritoryo ng Ukraine ayon sa BBC. Si Mayor Klitschko ay isa sa mga pinakamataas na opisyal ng Ukraine na nagsasabing pwedeng kailanganing pansamantalang isuko ng kanilang bansa ang ilang teritoryo para sa kapayapaan. Pero bago nito, napaulat na nagkaroon ng matinding sagutan sa pagitan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at US President Donald Trump hinggil sa peace talks. Inaakusahan ni Trump si Zelensky ng pagsira sa mga effort na ginagawa para sa kapayapaan, habang sinabi naman ni Zelensky na kinakabahan siya ngayon sa pagbaligtad ng Washington sa usapin tungkol sa Crimea. Sa isang panayam na inilathala ng Time magazine, sinabi ni Trump na ang Crimea ay nananatiling pag-aari ng Russia. Pero salungat ito sa talagang posisyon ng Amerika, dahil noong 2014, tutol ang Estados Unidos na angkinin ng Russia ang nasabing teritoryo. Ngayon na lumalala na ang sitwasyon, napipilitan na ang Kyiv na gumawa ng ilang konsesyon para magkaroon lang ng kapayapaan, kahit pa mga hulugan ito ng pagsuko ng ilang mga teritoryo sa kanilang kalaban. Noong Biyernes, isang bagong pangyayari ang lalong nagpabigat ng sitwasyon. Isang mataas na opisyal ng militar ng Russia ang napatay sa isang vehicle explosion na naganap sa bayan ng Balashika, silangang bahagi ng Moscow. Kinilala ng Investigation Committee ng Russia ang nasabing opisyal bilang si Major General Yaroslav Moshkalik, na nagsisilbing Deputy Head ng Main Operations Directorate ng General Staff ng Russian Armed Forces. Dahil sa pag-atake, binuksan ang isang criminal investigation. Ayon sa investigating committee, ang pagsabog ay sanhi daw ng isang homemade explosive device na puno ng mga mapanirang elemento. Gayunman, wala silang inilabas na impormasyon tungkol sa mga posibleng sospek sa kasong ito. Ang nasabing pagsabog ay nangyari matapos ang ilang serye ng mga pagpaslang sa mga matataas na opisyal ng Russian military, simula pa noong sumiklab ang digmaan sa Ukraine. Sa mga nakaraang insidente, itinuro ng Moscow ang Kyiv bilang nasa likod ng mga pagpatay. Ayon sa ulat ng Russian media outlet na Baza, ang bomba ay pinasabog mula sa isang nakaparadang sasakyan habang naglalakad malapit dito si Major General Moskalik, na sinasabing nakatira din sa lugar. Isang video footage din ang inilabas ng pahayagang Isetia ang nagpakita ng mismong pagsabog, kung saan nakita ang paglipad ng mga debris at ang pagkasunog ng nasabing sasakyan. Ayon pa sa isang pahayagan, may isa pang individual na nasawi sa pagsabog na ito. Si Moskalik ay isang kilalang personalidad sa larangan ng diplomasyang militar ng Russia. Nakibahagi siya sa ilang mahahalagang negosasyon tungkol sa digmaan sa Ukraine. Kabilang dito ang pagdalo niya bilang kinatawan ng General Staff ng Russian Army sa mga pag-uusap na naglalayong ipatupad ang Minsk Agreement para wakasan na ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa ngayon,
Hindi pa nagbibigay ng statement ang Kyiv hinggil sa insidente. Samantala, sa larangan naman ng diplomasya, nakipagpulong ngayon si Steve Witkoff, Special Envoy ni US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Inilarawan ni Trump ang kanilang pagpupulong bilang isang mahalagang sandali sa diplomasya para wakasan ang digmaan. Si Witkoff ang itinuturing na pangunahing tagapamagitan ng Washington kay Putin habang isinusulong naman ni Trump ang isang kasunduang pangkapayapaan. Sa video na inilabas ng Kremlin, makikitang nagkamayan at nagpalitan ng mga pagbati sina Witkoff at Putin bago naupo sa magkabilang dulo ng isang puting oval table. Kasama ni Putin ang kanyang foreign policy advisor at investment envoy. Ang pagbisita ni Witkoff sa Moscow ay naganap isang araw matapos batikusin ni Trump ang missile at drone attack ng Russia sa Kyiv, kung saan sinabi ni Trump kay Putin na tumigil ka na. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Trump na mayroon ng malaking pag-usad sa mga usapang pangkapayapaan. Ayon kay Trump, magiging mahalaga ang mga susunod na araw. Nananatiling positibo ang Pangulo na magkakaroon na ng usapang pangkapayapaan. Ito'y kahit wala pang ideya ang sinuman kung kailan talaga matatapos ang digmaan. Sa ibang balita, Vladimir Putin makikipag-ayos na daw kay Zelensky. Muli na namang binatikos ni US President Donald Trump nitong Sabado si Russian President Vladimir Putin dahil yan sa patuloy na pag-atake nito sa Ukraine. Kinwestiyon ni Trump ang walang tigil na pag-atake ng Moscow sa mga sibilyang lugar ng Ukraine nitong mga nakaraang araw. Sinabi niya na maaaring ayaw talaga ni Putin na itigil ang digmaan. Sa isang post sa Truth Social matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Roma, sinabi ni Trump na maaaring kailangan ng harapin si Putin sa ibang paraan, tulad halimbawa ng banking o secondary sanction. Sinabi ito ni Trump matapos sabihin ng Russia na ganap na nilang pinalaya ang rehiyon ng Kharkiv mula sa kontrol ng mga Ukrainians. Isang malaking tagumpay daw para sa Moscow habang papasok na sa isang kritikal na yugto ang digmaan. Ayon kay Putin, bigo ang operasyon ng Ukraine sa bayan ng Kharkiv. Pero sinabi din niya sa special envoy ni Trump na handa na siya na ipagpatuloy ang peace talk sa Ukraine nang walang anumang hinihinging kapalit. Binabati ko ang lahat ng mga staff ng lahat ng mga military units na nakipaglaban upang talunin ang mga neo-Nazi na sumalakay sa teritoryo ng Russia sa Kursk region. Bigo ang pagtatangka ng rehimen sa Kyiv. Malaki rin ang nalugi sa kanila, kabilang na ang mga sundalong sinanay ng matindi sa labanan na may hawak ng pinakamodelong kagamitan galing sa mga Western powers. Maliwanag na makikita lahat yan sa frontline. Kasama sa mga nabigong puwersa ang mga assaults units at mga special forces ng Ukrainian Armed Force. Kinumpirma din ni General Valery Gerasimov, hepe ng hukbong sandatahan ng Russia, na napalayas na nga nila ang puwersang Ukrainian sa Kursk. Kasabay nito ay pinasalamatan din ng general ang mga sundalong North Koreans dahil sa tagumpay na natamo ng Russia. Samantala, nagkaroon ng isang espesyal na pagkakataon upang makapag-usap sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Yan ay matapos dumalo ng dalawa sa libing ni Pope Francis. Ito ang unang pagkikita ng dalawang lider matapos ang mainit na sagutan nila sa White House kamakailan. Patuloy na itinutulak ni Trump ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia at tinawag naman ng Ukraine na makabuluhan ang naging pag-uusap na yon. Habang nagaganap ang serbisyo sa St. Peter's Basilica, nakipagkamay din si Trump kay French President Emmanuel Macron at iba pang mga world leaders bilang simbolo ng kapayapaan. Benedicta tu mulieribus. Nakipagkita rin si Zelensky kay Ursula von der Leyen, pinuno ng European Union, sa libing ng Papa. Napagkasunduan din ni von der Leyen at Trump na magkitang muli pagkatapos ng libing.
Ayon sa Kremlin, nagiging mas malapit na ngayon ang dalawang panig sa pagtatapos ng digmaan, pero nananatiling walang direktang pag-uusap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay retired Lieutenant Colonel Daniel Davis, isang eksperto sa militar at host ng Daniel Davis Deep Dive sa YouTube, hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Trump na dapat harapin na ang Russia sa ibang paraan dahil nga ayaw nitong tumigil sa pag-atake sa Ukraine. Pero sa ibang pagkakataon ay sinasabi rin ni Trump na umuusad na ang usapang pangkapayapaan. Dahil dito, naniniwala si Davis na pabalik-balik na lamang ang mga sinasabi ni Trump, pero sumasang-ayon siya na wala ngang intensyon si Putin na tapusin ang gera. Kung meron mang intensyon ang Russia na ihinto ang digmaan, naniniwala ang nasabing analyst na mananatili pa rin ang Russia sa kondisyon na hinihingi nila. Kung titingnan anya ang kabuuan ng digmaan, lumalabas na tila papabor sa Russia ang magiging resulta nito, dahilan para hindi na daw gumawa pa ng anumang negosasyon. Wala daw kasing kakayahan ang Ukraine o ang mga Western countries na pasunurin si Putin sa mga gusto nilang mangyari. Dagdag pa ng nasabing analyst, walang indikasyon na hihinto ang Russia sa kampanya nito laban sa Ukraine hanggang sa mapabagsak ang rehimen ni Zelensky. Isang bagay na hindi naman papayagang mangyari ng mga kanluraning bansa. Sa madaling salita, magpapatuloy lamang daw ang digmaan hanggang sa makuha ng Russia ang kanilang layunin sa pamamagitan ng kampanyang militar. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.